kung bakit ako naging tambay dito sa coffee shop na to. Sa tagal ng panahon, nahulog na rin ang loob ko sa lasa ng kape. Kahit hindi ko pa talaga kilala si Apple, ramdam na ramdam ko na siya ang gusto kong maging first and last girlfriend ko. I mean, tignan niyo naman oh. May isa nga lang problema. Sir Isaac, how's your coffee? Huwag mo akong tatawagin, sir. Okay lang po ba kayo, sir? Sinabi ng... mo akong tatawagin. Teka, sir, ano ba nangyayari? Sir, ano nangyayari? Hindi ka makahinga? Nasakit yung ulo mo? Yung tiyan mo? Nasakit? Nahihilo ka? Yan! Naku! Tulong! Ang tawag ko kayo ng kabilasyon. Sir! Hinga! Hinga! Sabayan niyo po ako huminga, sir! Hinga! Hindi pa namin alam noon, pero halos pare-pareho pa lang sitwasyon namin 5 pagdating sa babae. Amanda? Alam ko namang walang imposible sa sex transplant, pero hindi ko akalaing... You must be Charles. Yung kababata ni Mandy. Mandy? I'm Freddy. Amanda? Amanda! Hello! I'll let you two catch up. Pasok ko lang sa loob. Freddy. Kamusta ka na? Kamusta na yung pag-aaral mo sa States, ha? It was great siya. Sobrang saya sa States. At first, kinakabahan ako, pero high school was the best. Pero sabi ni na mama na dito na raw ako magka-college, kaya after thinking it all through, umuwi na lang ako once and for all para ma-meet na nila si Fred. Uy, naalala mo ba nung mga bata pa tayo? Sabi natin, nag-promise tayo sa isa't isa kapag 20 years old tayo tapos wala pa tayo yung seryoso at totoong relasyon. Magiging tayo. Ayun! Grabe, Charles! Napakabata pa natin noon. Nagja-Jack Stones pa yata ako noon eh. Tara, tulungan mo na lang ako. Oo naman. Ikaw pa kahit ano, di ba gagawin ko yan? Tara, tulungan na kita dyan. Tamang-tama para ma-introduce ko na sa iyo properly si Freddy. Si Fred, di ba high school friend mo yon? Oo, sobrang naging close kami nung nasa States ako. Sobrang close na ang tagal niya na akong gustong ligawan. Tara. Naniniwala rin kaming darating ang aming The One. Yung itinakdang makilala mo based sa alignment ng stars. Sorry. Ano ba naman yan? Nawala to yung hinahanap ko. Seryoso ka ba? Ikaw pa ang galit ngayon? Ikaw nga itong hindi nakatingin eh. Kung nakatingin ka pa na sa akin, bakit di mo kiniwasan? Checkmate. Sumusobra ka na, ha? Alam mo, wala akong panahon makapagtipato sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Hanggang sa huli, mahal ko hanggang sa huli. Oh, mahal ko hanggang sa huli. Mahal ko hanggang sa Bukod sa mahina kami sa babae, mahina rin kami sa mga bully. Hindi tuloy kami makaporma sa gusto naming babae.
At kapag may chance namang pumorma sa babae, minamalas naman kami. Uy, Albert, salamat talaga ha. Isa ka sa mga regular volunteers ko. Ang problema, Hala, nabasa ba yung mga hawak mong posters? Patingin nga. Teka lang. Pawis ba to? Ba yan? Sino yung umiiyak dyan? Sino yung umiiyak? Sino yung umiiyak? Isaac? Ikaw ba yan? Anong ginagawa niyo? Ginagawa mo. Ano? Obvious daw ba sabi ni Alexander? Umiyak tayo lahat ng patago. Ang totoo niyan, nasara ako sa sarili ko. May gusto akong babae. Pero napaka-turpe ko. Kaya yun, di ko man lang masabi sa babaeng nararamdaman ko. Pero, ano ang iniiyak nyo? Kaya tayo nandito. Kasi lahat tayo, bigo. Bigo sa pag-ibig! Sasabihin ko yan. Lahat daw tayo virgin pa. Ilang taon na rin kami magkakaibigan na to, pero hanggang academics lang pala ang alam namin sa isa't isa. O Charles, bahin ka ng bahin dyan. Tay, na-allergy ata ako dito sa halaman nyo. O ito, nguyain mo to. Baka sakaling mawala yung allergy mo. Ano na naman yung pang ayoko niyan? Magkakagiging din to bukas. Alam mo, sa pagkakatanda ko, yung huling allergy mo ay yung panahon na umalis yung kababata mong si Amanda para mag-aral sa States. Pero ano nga bang kinalaman ni Amanda dito? Ang allergy mo ay isang response lang ng katawan mo sa isang hypersensitive na nagmumula sa isang specific substance. Pero alam mo, masaya akong bumalik yung allergy mo. Wow, salamat pa. Seryoso ako, Charles. Makakapag-eksperimento na tayo finally para matukoy natin ang mga cause nito. At pag mahanap natin ang dahilan, makikita natin ang lunas. Ngayon, Charles, si Manya, handa ka na ba para sa panibagong eksperimento? Amoy kape dito. Pwede ba kayo, Sid? Nag-aaral ako eh. Pumunta ka na naman sa coffee shop, no? Huy! Puro ka na lang aral. Tingin mo ba matutulungan ka niya magkasyota? Oo naman kayo, Sid. With good grades, makakuha ng magandang trabaho. At pag successful na ako,
Gusto nalapit mga babae sa akin. Wala ka pa talagang alam sa mundo. Tingin mo, kailan pa mangyayari yan? Pag 36 years old ka na? Siyempre, hindi Kuya Sid. Mas bago sa 36. Tsaka, hindi naman ako nagmamadali eh. Alam mo, Isaac, lahi tayo ng matitikas. Maganda yung pamana sa atin ni Papa. Sayang naman kung di mo gagamitin, di ba? Sige ka. Mabubulok yan. Pa, paano mo ba pinormahan si Mama? Alam mo, kami ng mama mo, walang ka-effort yung relationship namin. Naging magkaibigan kami. Tapos, sabay kami mag-aral. Sabay kumain. Tapos, yun na yun. Parang destiny, ganon? Mhm. Eh, hindi mo naman pala niligawan si Mama eh. Easy. Nasa loob, baka marinig ng mama mo. Alam mo, buong akala niya na isang buwan ko siya niligawan. Pa, ang point ko lang naman dito is kung mabibigyan mo ba ako ng tips kung paano pumorma sa isang babae. Yun lang yun, pa. Alam mo, tulungan mo na lang kaya ako sa eksperimento na to para makita ko ang lunas ng allergy na yan sa pamamagitan ng dahon na ito. O, ito ang lunchbox mo, anak, ha? Sa susunod na araw, bahala ka na. Basta, siguraduhin mo na i-budget mo yung pera, ha? Ha? Okay? Kung magkulang man siya, at saka umuwi ka agad sa atin pag nahahanda kita, okay? Ibi, saka sandali lang. Anak. Anak, huwag ka baka magpapawis mo, ha? Huwag mo hahayaang matuyoan ka ng pawis. Sandali nga, titignan ko nga. Sandali. Tita, pwede raw po ba huwag nyo nang gawin yan dito? At bakit naman? Ginagawa ko lang naman ang gawain ng isang mabuting ina. Eh, ano daw po kasi, college na daw po siya, tsaka... Ayun po, oh. Ay, naku, wala yan. Oh, sige, Alexander, huwag mo kalilimutan. Umuwi ka agad, ha? Pagluluto pa kita. Okay? Kasi yung kiss ko, Alexander. Dali na. Sige po, tita. Bye-bye po. Good evening, Senator! Einstein. Kakain po ba kayo ng hapunan? Wala akong gana, ate. Okay po. Eh, yung mga kaibigan niyo po, darating po ba sila? Hindi po. Hindi po sila darating, ate. Sige po. Kung may kailangan na lang po kayo, tawagin niyo na lang po ako. Oo nga po pala, tumawag si na Madam kanina. Hindi daw po sila makakauwi hanggang katapusan ng taon, kaya nagpadala na lang po sila ng guardian niyo. Guardian? Oh, sir, guardian. Guardian? Okay, Saak. Relax ka lang. At huminga ka ng maayos. Huwag mong sasayangin yung pagkakataon na ito. Nakakasada man to, Paul. Kailangan mo bang gawin to? Wala namang choice. Eh, saan mo naman balak pumunta? Actually, nag-apply na ako ng working visa sa Canada. Alam mo, hinihintay ko na nga lang maproseso. Canada? Okay, sige. Good luck, te. Ang bigat ng kamay mo, te. Pero alam mo, sana talaga maging maayos to, no? Kasi kapag walang naging problema ang application ko, makakaalis na ako in 3 months.
Hindi pwede to. Hindi ko hayaang makaalis ng bansa si Apple nang hindi ko nasasabi sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Aalis na kasi si Apple sa loob ng 3 buwan. Gusto ko nga aminin na may pagtingin ako sa kanya eh. Kaso lang, sa tuwing kakausapin ko siya, hinihika ako. Ha? Apple. Yes, Sir Isaac. Ulitin ko. Huwag mo akong tawaging sir. Okay. Isaac. Good. Salamat. Isa pa. Gusto ko lang malaman mo na... Sir Isaac! Sir! Te, tubig! Ay, sir! Sir, Halos pares lang pala tayo, Isaac. Si Amanda may boyfriend na. Kaso tuwing gusto kong sabihin sa kanya yung totoo kong nararamdaman, na-atching ako para ako yung allergy. May boyfriend na yung kababata mo? Big deal ba yun? Sobrang big deal. Matagal ko nang kilala yun. At kapag nagkaroon ng boyfriend yun, ng first boyfriend, yun na yun. Gets niyo ba? Oo nga, big deal nga yun. Uy, Charles! Papunta pa naman sana ako sa inyo. Binasted mo na ba yung maniligaw mo? Ha? Bakit? Wala ang ibig kong sabihin kung kamusta na kayo nung manliligaw mo. Hindi ko na siya maniligaw eh. Mabuti naman. Kasi alam mo, feeling ko nung nakita ko yun. Sinagot ko na kasi siya. Oh, okay ka lang? Okay lang. Ikaw, Albert. Anong problema mo? Kakakita ko lang sa'yo parang may pinaporma kang babae, ah. Yung student council president, tama? Kaya ka ba parating active sa mga activities ng student council para formahan si Miss President, no? Hindi. Gusto ko lang talaga tumulong sa mga school activities. Pero, yun na nga. Kung sa tingin nyo, nakaka-pogi points ako kay Elaine dahil dyan, kakamali kayo. Ano ba kasing problema nyo? Paano natin makakausap yung tao kung sa tuwing kaharap natin siya, papawisan kayo? Bakit? Ayaw mo ba? At least hindi ka na mamumulubi sa lotion tuwing mag-isa ka sa kwarto. Sorry, hindi ko naintindihan sinasabi nyo. Sabi ko na nga, bading to eh. Bading ka, no? Hindi ah! Huwag ka na kasi magpilit na pumorma sa babae kung hindi naman talaga yan yung hanap mo. Ngayon nilapitan ka namin. Babasa yung mga kamay mo, no? Kita mo? Kita? Mas bading ka nga! Ang Bading! type mo, Bading! Bading! tulad naming mga maangas at matitigas. Hanggang mas nakakasar yun. Niloloko ba akong bading? Ano nga ba ang lagay natin, Albert? Alam mo, okay lang naman kung ganon.
Sabi nga ni Alexander, tanggap ka pa rin namin. Basta, umamin ka lang. Please. Hindi nga. Masira ulo kayo. Okay, sabi mo eh. Eh, ikaw, Alexander. Anong problema mo? Oh, teka. Saan mo binabalak pumunta, baby boy? Nasa bahay ang nanay mo. Hinihintay ka na niya at papaliguan ka raw niya. Oh, pupunta mo si Stacy, no? Palit ka muna ng diaper at amoy jabs ka na. Teka nga, Alexander. Sa tagal natin magkakakilala, ni minsan, hindi ka namin narinig magsalita. Grabe na siguro ang germs sa bibig mo. Tagal mo na hindi mo binubuksan yun. Hoy! Tigilan nyo na nga si Alexander. Hindi naman ganyan dati yan eh. May kukwento ko sa inyo ah. Dati kasi, nung bata pa siya, nag-I love you yan sa crush niya. Kaso, pinagtawanan siya nito. Eh kung kayo kaya pagtawanan, di ba, ma-hurt din kayo? Tapos, simula nun, hindi na siya nagsalita. Kaya sabi niya sa akin, kapag nahanap niya na yung tunay niyang the one, magsasalita na ulit siya. Di ba? Grabe yung pangako na yan, ha? Oo, pero concerned talaga ako sa bakterya sa bibig mo. Siguro, nakabuo na sila ng microscopic community dyan. At wag mo kami hingahan na patay ang mahingahan mo niyan. Uy. Tama na. Well, pare-pareho lang talaga tayo may problema pagdating sa babae. Pero, ano nga ang gagawin natin? Sandali! Sali ako. Alam mo ba yung pinag-uusapan namin dito? Hindi. Pero mas mukhang cool kapag 5 tayo, di ba? Alam niyo yun? Parang boy band. Galileo, may problema ka din ba pagdating sa babae? Galing mo ah! Ako naman nahulaan yun. Ano ba yung sinasabi mong problema mo sa babae? Pag sinabi ko sa inyo, promise nyo sa akin, huwag kayong freak out. Maniwala kayo sa hindi. Based raw sa observation ni Galileo sa mga galaw ng mga planet at mga stars, at based sa mga computations niya, na-predict niyang may tatamang asteroid sa Earth sa loob ng 3 buwan na siyang gugunaw sa buong mundo. Kailangan ko magka-girlfriend bago magunaw ang mundo. At syempre, astronomy at astrology pa rin ang inasahan ni Galileo para mahanap ang kanyang the one. Ayon ulit sa calculations at algorithms niya, dadaan ang kanyang the one sa nakatakdang oras at lugar. Higit sa lahat, dapat may dilaw na ribbon siya sa buhok. Ikaw na naman! Wala ka bang alam na pwedeng gawin kundi saktan ako? Excuse me, nandito ka ba sa track and field na parang naglalakad na nasa luneta? Ikaw nga dapat yung mag-sorry, hindi mo pa ginagawa eh. Wala ako dapat pagsasorry sa'yo ah. Sorry. Oh, ayan, nag-sorry ka na. Apology accepted. Hoy, hindi yung sorry ah. Ay, hindi, basta nag-sorry ka na. Isipin ko na lang kung ano, papatawarin kita. Seryoso ka ba dyan, Galileo? Maniniwala na sana ako sa dilaw na ribbon. But, end of the world. Kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo. Hindi ko naman kayo pinipilit eh. Basta ako, magre-ready ako para dyan. Naghukay ka na ng underground shelter mo? Uy! Pwede natin magamit yan sa zombie apocalypse. Mali. Wala ba kayong alam sa mundo? If in case magka-zombie outbreak, we're gonna have a higher chance of survival kapag palipat-lipat tayo ng place. Para yung mga taong grasa.
palipat-lipat. Parang zombie sila, di ba? Teka. Lumalayo na tayo sa topic eh. Ang sinasabi kong paghahanda ay ang paghahanap ng the one bago dumating ang apocalypse. Sige. Saan ka masaya? Oo na lang. So, anong gagawin natin ngayon? Ano? Sabi ni Alexander, let's make a pact now! Pak! Pak! Sige. Okay ako dyan. Simula ngayon! Ngayon! Isosolve natin ang problema natin sa pag-ibig gamit ang science. Mabuhay ang siyensya! Mabuhay! Mabuhay ang siyensya! Mabuhay! 1, 2, 3. Tropang! Tropang! Torbe! Mabuhay! Mabuhay! Uy, ano nangyari? Ikaw, Alexander, nandadaya ka. Ikaw ba ang nagsabotahe ng science contest? Simula ngayon, out ka na sa mga group studies namin. Ako nga kasi dapat yung una, di ba? Hindi ba ako mauna? Bakit ikaw? Ikaw na naman. Bakit ako? Paano kasi Amanda? Na-confirm namin ni Charles at Albert na kina Apple, Elaine at Amanda lang lumalabas yung symptoms namin. It's a curse! Tama si Alexander. Ang sabi niya, it's a form of allergy. At kahit anong allergy, lahat yan may gamot. Sisiguraduhin kong di kayo magtatagumpay sa kahit anong goal niyo sa buhay. It's your Tito Jax! Anong gusto mong gawin ko? Ano may tutulong ko sa inyo?